So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. Itong video na to is about to sa halo effect ng good looking. Tsaka yung mga horn effect sa mga pangit, yung mga below average yung looks. So, yung halo effect is, ito yung nagbibigay ng halo. Ibig sabihin mga positive perception sa mga pogi. So, yung mga tao na maganda, pogi, meron tayong binibigay na judgment sa kanila na positive. Na kagaya na malinis, mayaman, ano pa ba? Okay yung personality, sweet siya, tapos generous, kind, tapos charming. Yan yung mga ina-associate natin na dun sa mga tao na maganda at pogi o yung may above average sa looks. Sa mga below average sa looks or sabihin natin mga pangit, usually nag-a-attach tayo ng horn effect base sa itsura nila. Parang lalo na yung mga hindi kaaya-aya, yung hindi pa nag-aayos, tas pangit pa sila, hindi pa sila nag-aayos. So, nagiging judgmental. Pero sa totoo naman talaga, judgmental talaga lahat ng tao kahit papangit yan, average looking or above average looking. Judgmental talaga tao kasi yan yung parang ano natin defense mechanism para makasurvive din. Need mo ng judgment para mag-improve ka. Yun naman purpose ng judgment para i-improve mo yung sarili mo. Na ano, kaya yung self-improvement, hindi mo ginagawa rin yan para sa sarili mo. Ginagawa mo rin yan para sa survival mo. Tsaka sa mga benefits na matatanggap mo na kagaya ng intimacy, affection, yung mga ganyan. So, yun nga, pagka below average yung looks mo or pangit ka, usually tao nagiging judgmental yan. Yung iba pa nga harap-harapan sinasabi, pangit. Ang pangit mo naman, mga ganyan. Yung mga ganyan. Pero yung mga nagsasabi na yun is insecure para gusto nilang alam mo yung ma-feel nila na above sila dun sa itsura ng ano. Yun lang man. Ano ba ibig sabihin nun? Judgment pa rin. Biruin mo, pangit ka na, ginudge ka sa character, ginudge na yung pagkatao mo. Hindi pa nga niya nakikita yung personality mo. Ginudge ka na pangit ka. So, yun yung disadvantage pagka below average yung looks mo or pangit ka talaga or sub 5. Usually, lahat ng gawin mo is ma-associate yan as negative. Sinabi ko na yan, marami ng sample dyan. Oo, yung personality mo, 'di ba sa last video ko, meron kang personality na pang sayo, yung innate mo. Which is yun yung nature mo talaga. Base yun sa level ng awareness mo or consciousness. May iba-iba kasi tayong level ng awareness or consciousness Minsan napapalawak din yan gamit ng seeking of knowledge or wisdom. Pero, yun nga, may innate tayo na ugali mo talaga since bata ka hanggang pagtanda. Yun na talaga yung personality mo. Pero, yan yung personality mo, pang sarili mo, personal. Yan yung sinasabi ko Pero ang sinasabi dito kasi sa black pill is, ginajudge ng tao yung kapwa-tao base sa looks. Which is, totoo talaga yan, nangyayari yan. Subconsciously, judgmental talaga tayo. So, hindi mo pa alam yung personality ng tao, ginajudge mo na siya. Kagaya niya, halo effect. 'Di ba? Pagka may itsura yung ito na lang proof niyan kay Marian Rivera. Alam mo yung first TikTok video niya na sumasayaw siya na simple, naka-t-shirt lang. Wala naman siyang ginagawa, sumasayaw lang naman talaga siya. Pero, ang mga comment doon, kung mababasa mo, tingnan mo tong taon to, simple lang siya, tapos naging 6 million kasi agad yung views nun within a week. Tapos sabi simple, ito ang proof na hindi mo kailangan maghubad-hubad,
or magpa-sexy, mag two-piece para makuha ng attention. Which is, nineglect nila yung part ng looks. Kaya naman nila clinic yun dahil hindi porket si Marian Rivera. Dahil maganda talaga si Marian Rivera. Yung bone structure ng face niya, yung kilay niya makapal, tapos yung orbital region niya na mala hunter eyes din. Or may positive canthal tilt. Tsaka yung ilong niya na manipis, na mataangos, lips niya na full. Oh, yun yung ano, kaya mo naman clinic yan dahil si Marian Rivera yan, dahil kilala mo na siya na maganda talaga eh. So, nag-associate yung mga tao na maraming positive traits. Actually, naka-white t-shirt siya nun. So, isa rin yan. May mga, bawat color ng mga t-shirt or forma, meron din tayong judgment sa base sa forma ng tao. Kasi, yung forma mo na outside, yun yung parang personality mo inside. Kunwari, si Marian, mukhang simple lang naman siya na babae. Actually, hindi ko siya nakikita nagpapasexy gaano eh. Meron siya mga two-piece na pictures na for magazine lang. Pero yung mga talagang yung casual na damit, hindi siya gaano nagpapasexy. Simple lang talaga siya na tao. So, yun yung ina-associate ng mga tao na hindi kailangan dahil ginudge nga base sa looks. Pero kung yung average na sasabihin, average looking, actually, ang daming babae nagpo-post sa TikTok ng mga pa-sexy tsaka mga two-piece, sayaw-sayaw. Minsan pa nga bakat nyo itong para lang makakuha ng attention. Pero dahil yung face nila is average or below average pa, hindi nila malagpasan yung click ni Marian. Hindi porket artista si Marian. Isang factor na rin yun kasi famous siya. Pero yung bone structure talaga ng mukha niya, kaya siya nangingibabaw. Mukha simple lang. So, yung forma din, may effect din yan. 'Di ba? Ginajudge din yung personality ng tao base sa forma. Kung simple ka manamit, simple ka pumorma, simple ka pumorma, ibig sabihin, ginajudge na natin, ganito simpleng, ordinaryong mamamayan lang yan. Ordinaryong mamamayan. Kaya nga yung mga mayayaman, technique nila, 'di ba, simple sila manamit. Kasi ayaw nila na ma-perceive sila na mayaman sila. Dina-downplay nila yung sarili nila base sa pananamit. Pero merong iba naman na mayaman na extravagant na talagang alam nila yung parang gusto talaga nila sabihin sa madla na designer yung mga ko kasi mayaman ako, ganyan. Pero usually yung mga Chinese, polo shirt lang yan. Yung mga Chinese na mayayaman, yung mga politiko, polo shirt lang yan. Hindi sila pumoporma ng talagang dress to kill. Kasi nga ayaw nila maging target. Tsaka isa rin yung manipulation tactic ng mga politiko. Lagi sila naka-polo shirt para sabihing kapareho lang din nila ng antas ng katayuan sa buhay, yung mga average or below average sa socio-economic. Kaya nga sila nakakakuha ng maraming boto dahil sa ganun. Na parang relatable. Yun yung word, relatable. So, isa rin yung manipulation tactics, yung pananamit. Kaya nga dito sa Black Pill is tinuturuan kayo ng yung looks max na yan, hindi lang naman sa date yan eh. Kasi iniisip nila pag Black Pill, tangina, gusto mo lang yan, makadali ng babae. Isa na rin yung purpose ng Black Pill for procreation at survival. Nakalimutan niyo yung survival na purpose ng life. 'Di ba sa Black Pill, ang purpose ng life is survival and procreation. Yung iba naman nag-focus lang sa survival, sa procreation. Nakalimutan niyo yung isang main purpose ng survival. So, paano ka makasurvive sa lipunan? Siyempre, maging presentable ka. Manamit ka ng simple, presentable at malinis. Magpagupit ka. Yan yung gagawin mo para karespeto. Lalo na kang average looking ka or below ka. Kasi pag below ka, hindi ka nagmumukha malinis or presentable. Kawawa ka talaga, promise. Yung treatment talaga sa'yo mababa. Naranasan ko na yan sa last na trabaho ko, yung pinost ko na maikling video is
yung respect talaga hindi maano kasi nga magpahaba ka ng buhok tapos wavy pa yung buhok mo, hindi naman diretso. Okay lang sana kung diretso eh. Pero kung wavy ganun, tapos sabay mukhang madumi, yun, mukhang madumi tingnan. So, hindi ka respetuhin kasi bibigyan ka na ng personality judgment ng tao. Ah, ganito, hindi to responsable na tao kasi yung sarili niya, hindi niya pa maasikaso. Hindi siya responsable. Lalo na yung mga, kuwari, mataba ka. Ah, ito, ano ba association pag mataba? Mahilig kumain. So, yung judgment talaga, yung personality ng tao is two-way yan. Hindi lang naman yan yung innate mo, pati yung judgment sa'yo ng, ng ibang tao. Kaya nga yun yung may horn effect tayo, tsaka halo effect, tsaka formal effect. Yung formal is, yan yung sa mga average formal treatment lang na may respect. Pero give and take yan, give and take. Give and take. Wala siyang ganong mag-overboard para dun sa give and take na formal. Yung parang, in short, kaplastikan. Yun lang yun. Yun lang yun, kaplastikan. Pero yung horn effect is yun talaga yung talagang nararamdaman ng tao na judgment dun sa below average ang looks or pangit. Itong tao na to, hindi ko talaga to gusto. Tapos meron pa nga, dahil pangit yung tao na yun, ginudge na yung personality niya kahit mabait siya. Bali, parang ayaw na niya makasama yun dahil nga pangit. Pero kung yung iba naman may itsura, pero masama ugali, na salbahe, ganyan, nagnanakaw. Kagaya dito, nung ka-flat ko dito, nagnanakaw. Eh dahil pogi siya, tapos alam niya yung game eh. Alam niya yung game. Kasi nga, nagagamit niya ng manipulation yan. So, ina-associate ng mga ibang mga tao dito na friendly siya. Tsaka, may tsura. Kaya nga, nagka-girlfriend pa nga ng nurse, di ba? Oh, yun lang nun. Yun lang yung sinasabi ko na meron tayong halo effect sa mga above average ang looks or pogi or maganda. Tsaka horn effect sa mga pangit or below average. So, isa pa yan sa attraction ng babae at lalaki. Non-negotiable din yan. Sa lalaki kasi, nagiging negotiable kasi alam mo na dahil horny yung mga lalaki, dahil gusto sex, is pinagbibigyan nila yung kahit pangit or below average yung looks. Dahil nga, gusto nila na makaprocreate. Which is isa rin yun sa main purpose ng life is makaprocreate ka, reproduce. Kaya nga dalawa lang yung mating strategies ng babae, di ba? Mating strategies ng babae is alpha fox, beta fox. Which is yun din yung strategy ng lalaki. What a coincidence, di ba? Kung ano yung strategies ng babae, yun din yung ginagawa ng lalaki. Na para magustuhan ka ng babae is maging normal yung looks mo, presentable, malinis. Tapos may pera ka kung normie ka. At least may trabaho ka. Na kung sa mga good looking naman, yung genetic na nila, yun yung gusto ng babae. Kasi merong study niyan, yung mga babae na nakikipag one night stand, mataas ang percentage ng mga babae na nakikipag one night stand na hindi nila pinapasuot ng condom yung good looking compared sa mga average. Sa mga pangit, no chance. No chance sa one night stand yun. Pwede sa pokpok. Pwede kayo pokpok, gumastos kayo. Pero sa average, pwede pa yan ng one night stand. Alam mo yung mugging, kuwari average looking ka, pero sa mga average looking na nakasama mo is na mug mo sila. Ikaw yung pinaka above above average dun sa mga average na nakakasama mo. Yun yung mugging. Pagbibigyan ka nun ng babae, makaka one night stand ka niya. Pero pag susuotin ka ng condom. Pero kung pogi ka talaga, hindi ka pagsusuotin. May study niyan. Search nyo. Search nyo. Hindi ako nag-i-spout lang dito ng walang study. Totoo yan.
Actually, dahil nga babae namimili, so siya may control talaga. Kasi kung average looking ka, hindi ka nag-condom, walang sex. Hindi makikipag-sex yung babae sa'yo. Nangyari na rin sa akin yan, ah. Yung mga nakadate ko, di ba, 30, na ano, o dahil ayaw ko mag-condom, nagbago isip niya. O, hindi na niya ako pina-SEX kasi nga, yung tingin niya sa akin, nakita, ito yung isang babae na nakamit ko eh. Pagtingin ko ng laptop niya, marami pala siyang roster na lalaki na ano talaga, yung mga picture na lalaki. Tapos nakita ko yung picture ko doon. So marami pala siyang mini-meet na lalaki. So hindi ako kawalan. Kuwari hindi niya ako makasex, hindi ako kawalan. So dahil nga ayaw ako mag-condom, hindi nga siya nakipag-sex sa akin. Binijay niya lang ako. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na pagka marami yung nami-meet yung babae na mas above pa sa'yo yung itsura is hindi ka kawalan. Lalo na ngayon, social media age. Maraming naghihit sa babae na puro normie. Kaya yung mga normie na, di ba, kuwari, perception mo sa sarili mo, okay naman itsura ko, pero yun ang akala mo. Yun ang akala mo na ano, okay nga itsura mo as normie or formal, pero yung iba pang nag-hit sa kanya, mas above pa sa'yo sa looks. Isa na ring patulay sa halo effect is dating applications. 80% ng lalaki is unattractive. Data to. Sa lahat to ng applications. Tinder, Bumble, Hinge, kung ano-ano pang kabullshitan yan. 80% ng lalaki is unattractive. So, dun pa lang, marami na na-disregard na lalaki. Kahit na hindi naman alam yung personality nila, educational background, tsaka yung socio-economic nila. Na-disregard na. Biruin mo. Sasabihin nila yung looks, hindi personality. Daming nagko-cope dito eh. Ang daming nagko-cope eh. Eh kahit na nga sa trabaho, i-judge ka base sa looks. Unang-una, hindi ka matatanggap sa trabaho kung yung looks mo hindi pasado. Try mo mag-interview, mahaba buhok mo, tapos mukha kang beggar or mukhang basura. Promise. Kaya nga napansin nung manager ko dati. Alam mo nung unang kita ko sa iyo, hindi ka ganyan. kasi bagong gupit, syempre ka-plastikan. Alam mo naman, mag-aayos ka pag in-interview ka para mapasa mo yung interview. Yun yung purpose nun, kaya ka inaayos mo yung sarili mo. Tapos pag napasa mo na yung interview, nakatrabaho ko na, hindi ako nagpagupit na 1 taon. Sabi ng manager ko, alam mo, hindi ikaw yung una kong nakilala. Nakakatawa siya, promise. Pero, so, yan, mabalik tayo dyan sa na yan, sa yung ginajudge personality mo. Promise, ginajudge talaga yung personality mo base sa looks mo. Tsaka minsan, may effect din yan. Although may innate ka na personality or innate characteristics, nasi-shape din yan base sa mga perception ng tao or treatment. Kunwari, magaspang lahat ng treatment sa'yo dahil sa looks mo, below average ka or pangit ka. Ano bang defense mechanism mo? I-isolate mo sarili mo sa mga tao. Kasi nga, pangit treatment sa'yo. May pattern yan eh. Mabablackpill ka talaga. Kahit na hindi mo alam tong blackpill na to, mabablackpill ka base sa experience mo. Kasi yung pattern, paulit-ulit. May gets mo yun eh. Kunwari, yung mga pogi, dahil nga pogi sila, nag-aayos pa sila, alam nila yung game. Babae, since bata pa yan, dahil ang commodity nila is yung katawan nila, tsaka youthfulness nila, tsaka kagandahan. Bata pa lang yan, nagpapaganda na yan, nagpapacute. Kasi alam nila talaga na para maka-attract ng tao is gagamitin mo talaga yung looks.
Kasi dun ka talaga ginajudge. Actually, wala nang pakialam mga tao gano'n sa personality. Nadi-disregard na yan eh. Kasi yung first impression last talaga yan eh. Nagtatatak yan ng imprint sa utak ng tao. Although medyo flawed yan, yan yung flaws ng tao. Pansinin mo yung mga tambay sa kanto. Iba yung mga tambay sa kanto, 'di ba? Mga bungi, tapos sabay mga panot, tapos malalaki yung tiyan kasi nga puro inom lang buong araw, 'di ba? Everyday. So ginajudge na sila ng ganun. Pero meron ibang mga tambay na mababait naman talaga sila, matulungin. Pero yun nga, mababa talaga tingin sa kanila. Kasi nga, dahil sa itsura nila. Actually, kaya nga sila naging tambay eh. Ba't pa sila naging tambay? Kasi puro rejection yan. Kahit mag-apply sila ng trabaho, walang gustong tumanggap sa kanila. Dahil ginudge sila sa look. So, ang end game is naging tambay sila. So, yung mga nagsasabi na hindi binabase yung personality sa looks. Ulul? Ulul ka ba? Kaya, udik sana kung ganyan. Di lahat ng tao ng mga nagtatrabaho, mahahaba buhok lahat. Tapos, butas-butas yung damit. Hindi nagpapabango, hindi naliligo. Kung yung personality ng tao hindi ginajudge base sa looks, sana lahat ng mga nagtatrabaho sa office job, kahit pa sabihin natin mga nagbi-business, lalo na yung mga in-check, 'di ba? Simple sila, tas lagi silang bagong gupit. Mabango, nagpapabango pa sila, tsaka yung, yung simpleng pananamit, polo shirt, yan yung paborito ng mga in-check eh, ng mga businessman. Oh, sila koy-koy. Oh, 'di ba? Gumawa pa nga sila ng ano eh, damit nila eh, clothing line eh, Daily Flight. Tsaka yung MNLA ni Frank. Kasi nga, para, kasi nga, alam nila yung game na ginajudge talaga ang tao base sa itsura. So, dahil normie sila, talagang may certain na forma sila na talagang target group na para ma-attract. Yung parang branding. Kaya nga sinasabi nila best investment talaga yung sarili. Na ano, di ba sa Red Pill, yung hard work, yung mga ganyan, hustle culture, na wala namang masama din dyan. Mag-looks max kayo, pero yung don't give a fuck, ulul, hindi ako maniniwala sa don't give a fuck. Kasi dyan nakasalalay survival mo. Don't give a fuck ka lang kung yung genetic mo is superior. Kahit pa humaba buhok mo, magmukha kang pulubi. Kahit pa nakamanban ka, mukha ka pa rin pogi. Malinis. Meron mga chad na gano'n mahahaba yung buhok. Tapos sabay bagay talaga sa kanila dahil golden skull eh. Makapal kilay. Prominent cheekbone. Prominent jawline. Yung ilong maganda. Full lips. So talagang halo effect talaga kahit anong gawin nila. Kahit pa butas-butasin nila yung damit nila. So, pero hindi naman din gagawin ng Chad yan dahil kunwari namamasukan siya. Alam niya na meron talagang formal talaga attire. Formal attire. 'Di ba? Alam mo yan, formal attire sa trabaho. So actually yung personality hindi na talaga na ano yan eh. Ngayon ko lang na-realize to, parang hindi na gaano mahalaga yung personality. Dahil ginajudge na nga yun ng tao yung ng looks ng tao eh. Yung personality niya is binabase sa itsura. Kaya nga yung mga tao, 'di ba, mostly lalo na babae, kinakapalan nila yung makeup nila. Tapos sabay nagpapasexy sila. Lalo na yung mga average looking tsaka below average. Papasexy yan, nagsushort ng maikli para makakuha ng attention. Kasi nga, talo sila sa muka, syempre, babawiin nila sa katawan. Narinig ko rin kay Josh yan, tsaka sa mga ibang red pillar. Kung talo ka sa muka, bawiin mo sa katawan. O, ano ba ibig sabihin nun? Ano ba yung katawan? Looks din naman yun eh. O isa pa yan. Ito pang another sample dyan, yung katawan. 'Di ba may intimidating effect din yan. So kung matangkad ka,
okay yung frame mo is hindi ka icha-challenge ng kapwa mo lalaki. Kung nagji-gym ka, kunwari, average lang yung height mo, tapos nagji-gym ka, medyo malaki katawan mo. So, parang pagtingin sa'yo ng kapwa lalaki, hindi ko to icha-challenge kasi nga, may paglalagyan ako. Kunwari, totoo yun, ganun. Kaya nga yung iba tapos sasabihin nila yung iba sa health lang, ulul. Oo nga, malaking factor yun para sa health, pero ginagawa mo rin yan dahil alam mo yung judgment ng tao sa'yo. Isa rin yan sa law ng 48 Laws of Power, guard your reputation with your life. Kasi dyan nakasalalay survival mo. So, yan. Yan yung mga nangyayari sa lipunan natin na tinatago. Pag tinanong mo babae, ano mahalaga sa inyo? Hindi nila sasabihin looks, sasabihin nila personality. Pagka sa podcast naman nila, kuy, ano ba sasabihin nila na maangas yung dating. Tapos sabay pera-pera labanan. Totoo, dahil normie kayo eh. Kung normie ka, pera-pera labanan. Kasi nga, i-even mo yung playing field mo. Kasi nga, yung looks mo, alanganin. Formal lang yung treatment sa'yo. Walang genuine desire. Kung above yung average yung itsura mo, putya, kahit naranasan ko na yan eh. Nag-t-shirt lang ako, pumunta ako sa Gucci na shop eh. Putya, in-entertain pa nga ako eh. Although, dapat naman talaga i-entertain. Pero alam ko may judgment. May judgment talaga is Sharon Cuneta nga eh. 'Di ba hindi pa pinapasok dun sa isang shop na na mamahalin. Tapos nagvi-video pa siya, 'di ba? So dahil mataba siya eh. Mataba siya eh, kung sexy yon prime age women. Papapasukin siya. Naranasan ba nila Heart Evangelista yon? Yung mga sexy na babae? Hindi. Kasi nirerespeto talaga ang look sa lipunan. Dinidisregard na nga talaga yung personality sa totoo lang eh. Um, Kaya nga yung dark triad, sinasabi nila attractive kasi actually halos lahat naman ng tao may dark triad pero meron lang iba talaga na um, dun sa dark triad na yun, Machiavellism. Ano ba yung Machiavellism? Di ba ibig sabihin yan is gagamitin mo yung ibang tao para sa gain mo. Narcissism is for self-interest lang lahat ng gagawin mo. Tapos ano pa isa, psychopathy. Psychopathy is wala kang pakialam sa feelings ng ibang tao. So, yun yung dark triad. Halos lahat naman ng tao may dark triad eh. Pero, nagiging attractive lang yun dahil ang may characteristics ng noon is yung pogi. Yung pogi. Yung average din naman, may ganyan din naman. Meron din naman mga pangit na may dark triad. Pero, hindi siya attractive. Kung normie ka, kahit na gumanon-ganon ka, na gamitin mo yung game mo, na kung hindi talaga attracted sa'yo yung babae, or kahit hindi babae, kahit yung kaibigan mo, actually, hindi ka nga magkakaibigan eh. Kung una pa lang, ginudge ka na, ayaw ka na niya maging parte ng circle mo, i-disregard ka na eh. So, yan talaga. Malaking talaga importance ng looks. Na ngayon natanto ko na yan dati, pero yung lawak talaga niya. Promise, iba talaga yung lawak ng looks talaga. Ngayon ko lang talaga na yan eh. Tapos, pwede mo siyang, yan yung pinaka number 1. Para sa akin, sa 48 Laws of Power, dapat yan yung number 1, yung looks. Kasi, yan talaga yung ginudge ka na yung personality mo, ginudge na yung character mo, tapos ginudge na yung lifestyle mo base sa looks mo. Actually, kung iisipin mo, parang lahat na talaga eh. Lahat na talaga. Kaya nga, 'di ba yung mga pogi na na mahirap or pangit na maganda na mahirap,
marami pa rin nagkakagusto sa kanila kahit mahirap sila. Kasi nga, dahil sa halo effect ng looks nila na pogi at maganda na mahirap. So, gugustuhin sila na maging karelasyon ng mga normie or kahit pa mayaman. Kasi, yun nga, ang halo effect ng may good looking face. Pag ugly ka na mahirap, sabihin, deserve mo yan. Deserve mo yan maging mahirap kasi tamad ka. Yun, di ba? Di ba yun yung kahit anong gawin mo. Kaya nga yung attraction, hindi lang sa babae yan, pati yan sa pakikisalamuha ng tao. Non-negotiable yan. Kahit anong gawin mo, kung ayaw ka talaga ng tao dahil ginudge ka na base sa appearance mo, is wala ka na talaga magagawa. Wala ka talaga magagawa. Ang gawin mo na lang talaga is um, uh, ialis mo yung sarili mo doon or wala ka talagang pakialam basta makasurvive ka. Which is, yun talaga dapat ang focus ng mga lahat ng tao dito na sa Blackpill is mag-focus kayo para sa pangsariling interest, survival. O kung gusto nyong mag-survive kayo ng mas matagal kasi mamamatay ka, 'di ba? Kasi purpose ng tao survival at procreation. So yung procreation side. So hangga't hindi kaya 'di ba mag-focus ka sa survival mo. So kung walang nagkakagusto sa iyo, di hayaan mo na lang. Mag-focus ka na lang sa survival mo. Kasi wala ka na magagawa dun na negotiable eh. Kaya nga masiswerte na yung mga may itsura talaga eh. Kasi nakaka-procreate sila ng minimal effort at minimal investment. Eh pag normie ka or average looking ka, kailangan mo mag-beta box, kailangan mo mag-dress to kill, tapos kailangan mo pang magsuot ng mga branded. Eh, hindi naman kailangan yan eh. Kung pogi ka na talaga, kahit pa cheap yung mga gamit mo, gugustuhin ka na talaga eh. Kaya yan talaga yung So sa mga halo effect is yan ina-associate natin lahat ng positive traits sa mga may above average ang looks. Sa mga normie naman, average is formal effect. Ibig sabihin kaplastikan, give and take. Sa mga below average naman yung looks is horn effect. Ibig sabihin, mga negative traits is napupunta sa kanya. Kuwari, nanligaw yung pangit. At ang creepy to. Ito mukhang rapist, manyakis. Rapist, manyakis. Hindi pa naman alam yung personality, di ba? Oh. Kaya nga yung looks mo, ginajudge yan yung personality mo eh. Tapos sabay, ito, yung pangit, nagbigay ng ng bulaklak. Simp. Tapos sabay, nagbigay ng galante na nililibre. So suspicious to. Siguro pek-pek ko lang ang habol nito or SEX. Lahat naman lalaki, yun ang habol. Lahat naman ng lalaki, SEX lang naman ang habol. Kesyo below average pa yan or normie or pogi. Pero, sinabi ng babae yun na, sex lang naman habol mo sa akin. Kasi nga, below average. Actually, never ka nga makaka-move in the first place eh. Kung pangit ka below average. Di, hindi ka na entertain, invisible ka na talaga. Magiging true cell ka, true cell. Hindi ka na wala kang date, zero ka talaga. True cell yan. Wala kang date na makukuha, wala kang basta solo ka lang talaga, lonely ka lang talaga. Wala ka rin ganong kaibigan. Meron ka magkakaroon ka ng kaibigan kung kapwa mo tambay tsaka pangit din. Pero yung mga average, hindi mo magiging kaibigan. Pwede mo maging kaibigan yung average pero mababa tingin sa'yo or gagawin kang utusan. So, yun yung horn effect, formal effect, tsaka yung halo effect. So, sana naintindihan nyo na. Kaya tama talaga yun na mag-focus ka sa sarili mo, tapos magmukha kang presentable, tsaka malinis. Yun lang naman gagawin nyo dito sa Blackpill eh.
Tapos, kung maka-attract ka ng babae, okay. Kasi magtutuloy yung gene line mo eh. Eh kung hindi ka maka-attract, focus ka na lang sa survival mo. Which is magagamit mo rin yan. Kasi nga, hindi ka nga maka-attract ng karelasyon, babae. At least, although namatay yung genetic line mo, at least, meron kang pangkain, may nakakain ka. Meron kang tirahan. Meron kang pang entertainment, pang cope. Bili ka na lang ng cellphone na maganda, mabilis-bilis, Bluetooth speaker. Ano pa ba mga pang cope? Libro, magbasa-basa ka. Exercise ka, dumbbell. Isa rin yan. Pag nakauwi ako Pilipinas, bibili ako ng dumbbell na mga set. O kaya yung pang pull-ups. Kasi hindi ako nakaka-pull-ups dito dahil kwarto lang. Ayoko kasi mag-gym eh. Dahil nakakahiya. Tsaka madudumi yung mga gamit dun dahil iba-ibang pawis yun eh. So paano? Yun lang. Peace.